And yung theme of the month, wow, grabe. Yung theme of the month nyo guys for October is abundance. So parang sinasabi nyo na ready na kayo na harapin lahat ng pwede nyo gawin para maka-experience kayo ng abundance sa buhay nyo, mga kapiksi. This is abundance of money, wealth, and riches. And this energy is giving me the vibes na lahat gagawin nyo para sa pamilya nyo, lahat gagawin nyo para makatulong kayo sa mga mahal nyo sa buhay. So, this is a selfless act, no? Ibig sabihin, hindi lang para sa'yo yung ginagawa mo, but ultimately, para sa mga pamilya mo or sa mga Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong October guys, para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. In case na hindi kayo nakaresonate dun sa monthly Taroscope nyo for October guys, pwede nyong panoorin tong video na to, baka dito makaresonate kayo mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo. So, ito yung babala, mga kapiksi, no, na mag-ingat kayo kasi maaari kayong maka-experience ng mga bagyo, pagsubok, challenges. Yung iba guys, pwedeng literal na bagyo, no, since tag-ulan sa atin ngayong season na to. So, hindi natin maiwasan yung mga sakuna, aksidente, mga kapiksi, kapag tayo ay nagkakaroon ng bagyo, especially na may corruption na naganap, diba, sa mga flood control projects. Kaya ang dami talagang nasasalanta ng baha, no, ngayon tag-ulan. So if ever man na magkaroon ng bagyo sa lugar nyo, ingat na lang mga kapiksi, and kailangan palagi tayong maging handa guys, okay? And sa iba naman, ito'y babala na pagsubok mga kapiksi. So yung mga pagsubok naman, mga challenges, hindi naman yun maiwasan. May mga times at may mga times na maaari talaga natin siyang ma-experience sa buhay natin. So paghandaan na lang natin guys, and mag-ingat na lang tayo, okay? And humingi kayo ng tulong sa mga tao na pwedeng makatulong sa inyo guys, alright? Okay, so yan yung first message. Another message for you mga kapiksi. Ito guys, maaari magkaroon ng separation, no, movement, separation sa buhay nyo. Ibig sabihin may aalis, maaaring may umalis sa buhay nyo, sa bahay nyo. So yung mga example nito guys, kunwari sa bahay nyo, baka yung mga anak nyo gusto na maging independent, tumanda na o kaya nag-asawa na, ganyan. So maaaring umalis na sila sa poder nyo or sa inyo, mga kapiksin, lumipat ng lugar, magsarili, ganyan. And yung iba naman, pwedeng baka may aalis kasi kailangan magtrabaho, no? So maaari magkaroon ng separation kasi baka kailangan magtrabaho sa ibang bansa or lumipat ng lugar. So yung mga ganun mga kapiksi. O kaya naman baka may kasamahan ka sa trabaho, best friend mo, ka-close mo, ganyan, tas magkahiwalay kayo kasi magre-resign na siya or magre-resign ka na. So mga ganun. So maaaring may mga tao na mawala sa buhay nyo mga kapiksi. But yeah, it's part of growing up mga kapiksi. Ganun talaga. Sometimes even yung family members natin, no, kailangan natin mahiwalay sa kanila. And another message for you. Ito naman mga kapiksi, no, ibig sabihin nito, maaaring nagkakaroon ng konting delay sa mga projects or sa mga proyekto na ginagawa nyo mga kapiksi, kung anumang proyekto yan. So kunwari nagpaparenovate kayo ng bahay, nagkakaroon ng konting delay kasi baka nauubos yung budget nyo, o kaya naman dahil umuulan, so nadidelay, patigil-tigil yung gawa. O kaya naman meron kayong project, let's say negosyo, no, so baka hindi matuloy kasi may aberya sa mga papeles, yung mga ganun. So nagkakaroon ng delay mga kapiksi, pero hindi naman siya pang
permanente, kumbaga temporary delay lang, and maayos din yan, mga kapiksi. Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. And shuffle natin to mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin guys regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Taurus guys, kayo ay represent ng King of Pentacles sa ating spread mga kapiksi. Sa mga naghahanap pala ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine at saka citrine yung recommended ko guys. May mga link na makikita kayo sa description box nitong video. So, kung ano lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So, yung current self nyo, mga kapiksi, ito guys, palaban, no? Palaban yung energy nyo, pero handa, no? Handa kayo, parang handa kayo lumaban sa mga hamon ng buhay, handa kayo sa next stage ng buhay nyo. Yung iba sa inyo may mga plano na sa buhay nyo and you are ready to take chances, you are ready to take risks, no? Parang sinasabi nyo, come on, come on. Parang ganun, come on life, I'm ready. Parang ganun guys, no? So, ready na kayo sa mga next challenge, next na phase ng buhay nyo, mga kapiksi. And yung theme of the month, wow, grabe. Yung theme of the month nyo guys for October is abundance. So parang sinasabi nyo na ready na kayo na harapin lahat ng pwede nyo gawin para maka-experience kayo ng abundance sa buhay nyo, mga kapiksi. This is abundance of money, wealth, and riches. And this energy is giving me the vibes na lahat gagawin nyo para sa pamilya nyo, lahat gagawin nyo para makatulong kayo sa mga mahal nyo sa buhay. So, this is a selfless act, no? Ibig sabihin, hindi lang para sa'yo yung ginagawa mo, but ultimately, para sa mga pamilya mo or sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Alright. Yung key goal na gusto nung i-pursue guys is gusto nyo na magkaroon ng progreso yung mga plano nyo. Gusto nyo makakita kayo ng evidence, no? Ng mga resulta ng mga plano nyo sa buhay, ng mga pag-e-effort nyo mga kapiksi. Siyempre, para makakita kayo ng resulta, kailangan nagdadasal kayo, kailangan nag-e-effort kayo, and siyempre, kailangan positibo yung mental diet nyo mga kapiksi. So, yung tatlong yon guys, huwag nyo kakalimutan yan. Paulit-ulit ako dyan. Yan yung sikreto or susi para mag-success talaga kayo sa buhay nyo. Okay? And ito naman yung mga obstacle na kailangan nyong overcome guys is huwag kayong matakot na mag-take ng chances, mag-take ng risks, especially mga bago, no? Mga bagong chance, mga bagong risks, especially when it comes to money mga kapiksi. Kasi yung iba, natatakot na silang sumubok, no? Kasi kumbaga hindi pa nila nasisimulan, ang dami-dami na nilang chenes na iniisip. Ay nako, saturated na yan, marami nang gumagawa niyan, baka hindi naman ako kumita, baka magsayang lang ako ng oras, panahon, mga ganon. So, yeah, kailangan nyo i-overcome yung mga ganon mga kapiksi. Kailangan, if meron kayong gagawin, make sure na sinasabayan nyo palagi ng positibong mental diet guys, okay?
And yung major accomplishment nyo mga kapiksi is mawawala yung mga sakit ng ulo nyo, no? Yung mga stress nyo, yung mga kumbaga ma-overcome nyo sila, malalampasan nyo, mawawala sila sa buhay nyo. Yung mga tao, bagay na sitwasyon na nagpapastress sa nyo, yung mga problema nyo, yung mga sakit ng ulo, yan. So lahat yan, in terms of accomplishment, ma-overcome nyo yan mga kapiksi. So, tama lang yan guys, huwag kayo masyado magpa-stress sa buhay. Pag na-stress kayo guys, kukulubot ang mukha. So, ayaw natin ng wrinkles mga kapiksi. Okay? And, what to avoid mga kapiksi, iwasan natin yung pagiging magastos guys, no? Iwasan, kung baga, habang maiksi ang kumot, magtiis, mamaluktot. Pag mahaba at malapad guys, tsaka na kayo mag-unat-unat. Iwasan nyo rin guys yung mga impulsive na shopping, no? 9-9, 10-10. Okay, so yung mga ganun guys, I mean okay lang naman na mag-shopping once in a while, pero pag kayong palagi na, diba, tapos minsan pagkabili nakatambak, no, hindi man ginagamit, so nag-a-add lang siya ng clutter, hindi naman siya nag-a-add ng value sa buhay nyo, pero nag-a-add lang siya ng clutter. Pag sinabing clutter, kalat, diba, so sayang na yung pera nyo. Kaya make sure na bago kayo bumili, no, pag-isipan nyo muna kung kailangan nyo ba talaga yung mga bagay na binibili nyo guys. And wow, what to embrace guys, yakapin nyo yung mga bagong karunungan na pwede nyong matutunan mga kapiksi. So, you have to invest in yourself, especially kung gusto nyo talagang sumagana, no? Kasi yung iba sa inyo talagang gusto nyo sumagana, umunlad, umasenso. So, kailangan mag-invest kayo sa sarili nyo mga kapiksi. Mag-aral kayo, di ba? Mag-research kayo, magsaliksik kayo. And syempre, hindi lang yon limited sa pag-aaral. Kailangan ina-apply nyo din siya as experience para matuto talaga kayo, and yun yung magdadala sa inyo ng kasaganaan mga kapiksi. Okay, so invest in yourself guys. So by the way, pasensya na kayo kung may naririnig kayong pokpok mga kapiksi, kasi nagpapagawa ng bahay yung katabi namin. Alright, and where to find support guys, may aalalay sa inyo. Yung iba sa inyo guys, parang meron kayong mga mentor, coach, no, na nag-aalalay sa inyo, o kaya naman kung wala kayong personal na mentor, baka meron kayong mga fina-follow na mga influencers, ganyan, yung mga coaches online, no, so parang sila yung nagiging gabay nyo sa buhay. And okay lang yan mga kapiksi, most of the time or sometimes kailangan talaga natin na mag-guide sa atin mga kapiksi. So doon tayo pupunta sa mga eksperto guys. Okay? And wow, grabe. Ang advice and encouragement sa inyo mga kapiksi is to establish a very stable and strong na foundation para sa buhay nyo mga kapiksi. So, yung mga paghihirap nyo ngayon guys, no, kailangan binibuild nyo ng matibay yung inyong pamumuhay, kasi in the long run, kayo din yung makikinabang dyan mga kapiksi. Parang ano lang guys, no, parang pag nagpapatayo kayo ng bahay, diba? Syempre, doon na tayo sa matibay na bahay para bumahaman, lumindol man, di ba? Magkaroon man ng sakuna, at least mayroon tayong safe na lugar, no? Para sa atin. So, ganoon din sa buhay natin, di ba? We have to establish a very strong foundation in terms of career, sa kabuhayan, para whatever happens, matibay yung ating buhay. Hindi tayo basta-basta babagsak, guys. Okay? So, yan yung advice sa inyo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito, guys, i-main-main nyo na itong mga kasaganaan na to. Abundance of wealth, money, riches. Sorry. Naikab ako. Okay, so, bunot lang tayo, guys, ng isa pang card para sa inyong additional na mensahe, Taurus. So, eto guys, we have celestial, mga kapiksi. So, ang ibig sabihin nito guys, angels, spirits, and guides guys, no? So, yung mga angel guides natin, spirit guides natin, palagi tayong ginagabayan yan mga kapiksi. Lahat naman tayo ay may gabay, bawat isa sa atin. Simula ng pinangalan tayo guys, we all have our own spirit guides, no? And ang number one na, ang role nila sa buhay natin is gabayan tayo, kaya nga gabay ang tawag sa kanila, protektahan
supportan tayo, syempre, and tulungan tayo kapag kailangan natin, guys. So, make sure that we establish a very good connection with our spirit guides. Always kayong magdasal and magpasalamat sa kanila, mga kapiksi. Okay? Alright, so yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And, ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video cards. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.